Ibilisan nyo eh. So, halimbawa, ang shooter. Nandito ang shooter. Okay, shooter. To your position. Shooter, starting position. Okay, pick up your gun. Clear your gun. Ito niya, ha? All stare your weapon. Inject niya. Okay. Ngayon, yung shooter ngayon, naka-ready na siya para pumutok, para magano ng force of fire, para pumutok. Usually, ang range officer ay nasa likod. Dito ka, doon, dito ka. Dito ka, dito ka dyan. Pakita niyo ang command. Are you ready? Yes, sir. Stand by. Tumin. So, yan. Isa pa. Halimbawa. Okay. With changing magazine tayo, ha? Yung condition na, sa natin, sa pag natin, pamilyar pa kayo sa condition 1, condition 2, condition 3? Ang baril. So, ang baril na tawag ng condition na 3 is yung baril walang magazine na inserted. Okay, kundi baril lang talaga nasa holster, ang magazine naka-separate at wala rin bala sa loob. Ang condition 2 naman natin is yung magazine inserted lang siya, pero wala siyang chamber load. Ang condition 1 natin ay chamber loaded siya, magazine inserted, chamber loaded siya. So may chamber na sa loob. Condition 1 na siya. 1, o. Tandaan nyo, ha, ang condition 3, empty lahat ang baril. Naka-separate yung magazine. Condition 2, inserted magazine, no chamber load. O. Condition 1, inserted magazine, chamber loaded. So, yung sample na pinakita niya, condition 3. Wala lahat. So ngayon, Sana yung question ko, bakit sinan mo wala bala? hindi na eh. Ito na. Condition 1. Condition 1 tayo. Condition 1. Shooter, load and make ready. That's still a part of the command. Are you ready? Yes, sir. Stand by. Yan, tsaka siya puso po ngayon. Yun. Ganun yan. So, ang kumanda, tandaan yung kumanda, hanggat walang sinasabi sa inyo ang range officer, wag na wag na ipakikialaman yung baril. Yun lang ano ko para tayo lahat. Ngayon, pagkagdagsiba na yung range officer magsalita, yung kung saan kayo po yung baril, yun na. Tsaka nyo ngayon pakialam yung baril nyo. Pero ang number 1, clearin muna, checkin yung baril kung kayo na wala. Tapos, ilagay lang ba sa holster, walang laman. Ngayon, sasabihin sa inyo ng range officer kung mag-load kayo o hindi. Kasi depende sa course of fire yan, kung condition 1, condition 2, condition 3. Kakaintindihan tayo? Yes, sir. Paano halimbawa kung nakalimutan niya ay ginalaw niya at siya yung hindi siya sumunod sa Tiki oh. ano mangyari? Ngayon, magkakaroon tayo ng disqualification doon for gun and safe hunting. So, hindi na kayo makakasali sa competition sa practical shooting. Disqualified kagad kayo. So, hindi nyo na ma-experience yung pumutok nung gumagalaw kayo, tumatakbo. So, which is exciting. Diba? So, kaya importante dyan, wag na wag din yung pangunahan ng mga range officer, safety officer. Okay, ngayon, pagkatay ng buong race command, yung whole process na, kasama na yan, yung finish. Okay. Position na tayo, ha? Okay, pick up your gun. Clear your gun. Load and make ready. All stare your weapon. Are you ready? Yes, sir. Stand by. If you are finished, unload magazine. Show me. If you are finished, ha? Slide down. Hammer down. Holster your weapon. Your time is 4056. 2 hours? 2 seconds, 2 minutes. Sir, ayaw ko sir yung akong hinahangin natin. Mas maganda po yung kayo. Di ba?
Nagkakaintindihan tayo. Ang race commander, yun lagi ang race commander. Kayo ang natin. Pinaka-tip ko sa inyo, huwag tawagin yung pamumunahan ang mga safety officer. Hanggat hindi kayo sinasabihan na kumuha lang at samparin niyo. So nagkakaintindihan tayo. Yung safety, maintindihan mabuti yung apat. Sir, yung safety lang ang last na dinay mo niya, sir. Sa pagkatapos ng yung kayo, ano yun, race command na yun. Race command yan. Ngayon, tanong, naintindihan ba lahat? Ngayon yung mga hindi nakakaintindi, huwag kayong mahiya. Kung po natin balikan uli yung sabi. Meron pa tayong 30 minutes eh. Ito sir, just for example, katulad ng mag-aaral na mag-drive, sabi mo, alam ko na mag-drive. Subukan mong pumunta na may traffic. Imbis na mag-brake, sulit na. Sabi niya yung accelerator. So, ano dapat? Relax, presence of mind. Yan lang ianok sa inyo para hindi tayo nagkakamali. Relax lang, huwag masyadong tensionado. So, i-distribute yung yellow card, pilapan ninyo. So ngayon, kung pupunto kayo ngayon, at least maka 1 point na kayo, may isang box na kayo. Okay, may ano ka daw? Tayo mga saya. Nasa doble yung race. Kanyang dapat susunod. Okay. Regarding sa question niya, ito na yung kasama rin yung safety niya, yung mga safety equipment natin. Ano ang safety equipment natin? Eye protection. Okay? Ear protection. Okay? Ngayon kung meron kayong full cap, mas maganda mas survive kayo ng full cap. Okay? Yan ang mga pinaka-main natin na main safety equipment natin is eye protection. So, pag ano ka, pag-suot ka rin. Kasi meron na tayong mga mahina ng madilig na eye ng qualities. Pero ang mata, pinipili ko sa iyo, isip ninyo ang test na mata. Kasi siguro sa inyo, wala na siguro bulat ng butos, di ba? O, kung bulat kayo, hindi na kayo makapakutok. Di ba? So, dapat na kayo ang mata. Di ba rin na yung wala yung bulta? Wag lang yung sa mata. Tanda nyo, lagi kayong meron protection sa mata. Nakaintindihan. Sagot? So, importante yung sa mata. Update. Update tayo. First, tayo. Stance. Okay. So ngayon, pagkakilatan mo, yung stance natin, papanuhin ng kamay pa, pero dapat yung stance din. Ang stance natin dapat kagaya, so shoulder width lang tayo. Yung stance yung paano, shoulder width lang, open lang, huwag masyadong ipamukha. Yan o, alignment lang yan. Shoulder width lang. Ngayon, ang kamay, yung arm, posture, paano? Pakita mo tayo. Ganyan. Ang bayan. Isosceles. Pero may nakikita na ganon. Okay? Kung pwede rin yun, depende yan tatawag natin yung previous stance. Kasi ang strong hand mo is nakapush, ito pa nakapush. Pero nakaslide ka, hindi ka nakaharap na ito. Pwede rin yun, oo. Ang ibig ko lang sa yung disadvantage niya, kung ang engagement mo, bawa ang target mo is multiple, pero ka dito sa side na to, mahirapan ka na. So mangyari, mag-a-adjust ka ngayon. Mag-a-adjust ka. Puto ka, dito, okay lang. Pero pagdating doon, a-adjust ka ngayon ng paa mo, magpapaibot ka na. Di gaya kung ang kanyang ka, malaki ang angle mo. Saka sir, sa assault net, pag-assault net, kadalasan naman talaga yung mga operative natin. Ganun din. Usually, ganun na sila. Hindi na masyadong sila niya. Huwag kayong tumira ng ganyan, ha? Ito na, ito na. Pati ang clip, minsan nagkakamali sila ng clip. Yung pagkawak na nasa, Sabi mo, yan ang clip, Dito ang clip. Kailangan yung thumb ninyo, yung
supportan din nyo yung naka-point diretso. Tapos, yan o. Naka-point diretso. Tapos yung strong hand, strong hand pump nyo, nakapatong lang sa dito. Ayan. Pero over yan ha. Strong hand, tapos yung weak hand, naka-over. Naka-over siya o. Yan, malito. Disgrasya po ninyo. Yan o. Pagkaputok niya, nag-i-slide yung baril, umatras. So, tasamaan yung ano nyo, yung daliri nyo. Tamaan. Kaya huwag na huwag yan. Kasi may mga light dito, pagkawag ng kanya, hindi namin napansin, sugat din dito. Kawawa naman. Mag-away kayo. Yung slack, additional yung slack. Kasi minsan yung slack lang nag-ano. Yun na yung slack ha. Tandaan yung slack ha. Slack. Tapos dandan. Tandaan nyo. Huwag ka agad direct paghawak. Diretso putok di. Yung slack. Slack. Tapos dandan. Slack. Di ba? Ang ganun. Hindi ba wala sa jam? Kailangan mo ba i-speak pa? Hindi na. Ngayon, ito na. Ang jam natin, may tayo tinatawag na double feed, stop fight. Stop fight. Malfunction. Double feed, stop fight. Stop fight. Double feed yan. Double feed. Okay, ang double feed ito. Ang unang-una niyong gagawin dyan, pero mas maganda, total, makabato pa kayo. Pumuputo kayo, nag-jump, huwag nyo nang i-rectify muna. Tapos lagay ng kamay, bahala na muna kami ang mag-rectify o mag-fix ng problema. Pero ipapaliwanag na namin, ang unang-una niyong gagawin ay release magazine. Tapos, i-rack lang ninyo uli yung slide. Yun, saka niyo pasok ulit. Kasi mag-cut ka na ulit. Stop fight tayo. Hindi, stop fight tayo. Stop fight tayo. Yung basyo, nahuli. Diba? Papasok na yung isang bala. So, kagaya sabi ko, huwag nyo muna pakikalaban. Bayaan nyo muna yung mga instructor, yung expert, mga bata tayo. Pero ipapakita rin namin sa inyo paano. Ang unang nagagawin nyo, total, papasok na yung isang bala. Yun lang. Hindi naman medyo. Hindi ba medyo? Ganun lang. Pero huwag na muna nyo gagawin. Hayaan nyo muna kami mga instructor, ha? May pala, o. Kasi papasok na isa, nahuli lang na nahuli na isang basyo papalabas. Ha? Okay, nakaintindihan? Tanong mo. Nalaglag na kami. Okay. Ilang bagay ang laman ng isang magazine? Okay, talaga. So, 10. Kikita niyo po, may mga butas po yan. Tapos meron pong nakalagay yan. Ito naman sa kabila mo, 17 bullets po. 19. Pero depende po sa baril. Depende sa baril. May mga baril na pito lang ng laman. So, 45. Ito lang po. We are Last talking one. about the Walo. law. So, hindi pare-pareho, ha? Anong tawag ng pistol, baril na yan? Pistol. Glock. Glock 17, pistol. Black. Glock 17, pistol. So, baka ang baril kanya, kaya may slide, pistol na tawag niya. May yung revolver, kaya ano, like cylinder naman siya. Cylinder siya. Hindi, 9mm yan. Yung 9mm yan. Pag sinabi mong 9mm, yun yung ano, gamit niya. Yan. Yung size ng barrel. Okay, yung size ng barrel kayo na niya. Question ako, yan ang pagbaril natin sa race? Marami pa iba? Marami pa iba. Meron tayong Beretta, meron tayong SIG, CZ, at yung itong black na. Pero pareho lang ang picture, sir. Kakapa mga yan, iba-iba. Iba-iba. May stock pa rin.
Lahat based na. Yung pagkuha ng ganyan. Pagkasa, yun din, pagkasa ganun pa rin. Pag umaya, kita kami ng iba, madala-dala kami. Hindi. Pag nakita iba, ano unang gagawin niyo? Ito, Instructor agad. Kasi siyempre, instructor agad. Huwag yung pakikilapan. Sir, may pang sniper ba dyan, sir? Meron tayo dito. Ito, rifle to. Rifle. Hindi na balak kaya ano magandang bahay? Protection sa bahay. Hindi. Kasi depende na kung saan mo gagamitin eh. Kagaya, protection sa bahay. Gumamit ka ng ano. Kung gusto mong pumatay, 45 agad. Tama. Bakit? Kasi puprotection naman yung pamilya mo eh. Kaya kung gagamit ka ng maliit na bala, hindi mo patay yung pumasok sa bahay. Di ba? Depende sa'yo. Kung anong prep naman nung ano mo, preference mo. Ano please? Meron tayong distinction. Ngayon, tama. Ang permit, ang gun license sa buong bahayan. Sa bakod, hanggang bakod nyo. Pag lumagpasan ng bakod, hindi na. Hindi mo na mapapatay. Oh, parang mo, hatakin mo din sa itong bahayan. Tapos ito kapag nanalawin ka ng video. Ay, hindi. Iba. Iba yan. Itabi mo na sa misis mo. Mali, mali. Kung gusto mong pagsasakyan mo, kukuha ka ngayon panibagong license. Permit to carry na. Permit to carry na yan. Para outside residence na yan. All over Philippines yun. So ngayon, ang gun license, bahay lang. Bahay lang. Ang outside residence, permit to carry. Kung sakaling mag-join kami dito sa inyo, at uwi ko ng Pilipinas, pwede ba kayong makakakuha ng... Oo naman, citizen kayo ng Pilipinas eh. Kung pwede kayo, entitled kayo. Hindi sir, yung kagabi na kami ng seminar dito, Oo. magkatid pa ba kami ng seminar sa Pilipinas? Usually, inaano rin ng trami yan. I-require pa rin kayo kasi, ano nga eh, pera yan eh. Pera yan. Pero at least, meron na kayong maipakita na, May knowledge naman. may knowledge kayo. Kung wala kayong ipakita, pa-atinin ka. Sir, sir. May gun license tayo, sir, ba? Tapos, siyempre, ako lang may nakakaalam gumamit ng baril. Tapos makita ng iba sa bahay ko na baril niya. Pwede pa baril yun? License pa rin ba siya? License yung baril mo eh, sa bahay. Pero, hindi naman... Hindi siya gumamit. License sa'yo yun eh. Nasa loob ng bahay mo, kung nasa labas ng bahay mo. Hindi, nasa loob ng bahay lang. Tapos Sa'yo yun. iba ang gumamit. Ako nga may... Sa'yo yun. Kung sino nakatira sa loob ng bahay, pwede ka delivery niya. Oo. Huwag lang yung magnanakaw, gamitin mo naman sa'yo. Ano ka doon? Ano? Nasa loob ng bahay mo yung baril. Dahil yung baril, kung sa pumutok, nasa loob ng bahay mo, wala kang kaso ron. Kahit na kami bahay ko gumamit. Ha? That's why you said that. Oo, kahit yung mismo Kaya bakit. pala tuwa lahat. Ayan, nasiyasabi ko sa'yo. Kasi ang gumamit ng baril, si kumpare. Ano ni kumpare? Pero ang carry, sir, ang permit to carry. Kumpare naman. Ayun, ang permit to carry, ikaw lang. Ako lang. Ikaw lang. Hindi pwede yung kumpare mo gagamit mo. Hindi pwede. Ikaw lang. Ay, so, sir. Yung duration. 1 year. Ano ba? Nakaintindihan ha? Ang lisensya, sa bahay lang. Ang outside residence, another license siya, permit to carry. Depende sa bibilin mo. Ang arms score, pinakamura ng arms score, 23. Oo, 45 caliber, 9mm ka. Alam, kung malapit sa amin, yung danaw, sir eh. Oh, Mas magaganda. Magaganda ang tanaw. Magaganda ang dalaw. Kukuha ka ng dalaw, wag yung backyard. Kukuha ka sa word. Kasi nag-isip ko niya. Oh, doon ka kukuha sa word. Kasi ang word, ano yan, quality. License, quality yan. Yung siya sabi, siya ang naging mentality, dalaw yan, may napas. Bakit? Kasi backyard galing yun. O, galing ng backyard yun. So yung backyard, walang quality yun. Tama lang yung, yan, pwede yan. Pero ang word, hindi. Ang word, may quality yan. Sa hindi palalabasin ng word yan, hanggat hindi talaga pamahay yan. Yan ang ano. Kaya ito, ang mentality natin, pag sinabing Danao, palpak yan. Kasi
Yun ang nakarating sa Manila na nakabili ng mga tao. So, class 10 years. O yun ang naging mentality. Kasi mura, walang pera eh. Pipilihan ko yung pinakamahinang class. Di ba? Kung bibili ka sa world, quality yan. Sigurado na talaga na... Sigurado yun. Mali lisensya din yun kasi license ang world. Kaya nga sabi na, Swerte yung kumpare. Gagawin ng balik. sabi nga, ito kiri, residence lang yan, outside residence, passport permit, utility. Paano kayo ma-revoke yung license ninyo, ha? Maraming time, yung license revocation, ha? Maraming times din yan, maraming grounds din yan, ha? So, kayo sasabi, may tanong pa namin. President sabi ko, ano ba yung tanong yun? Yung sa, Ginamit ng iba. Ginamit, basta sa loob ng bahay. kahit sino, basta sa loob ng bahay lang. Pinapasarap pa sila. Basta yun na lang. Sige. Kumpletuhin nyo yung 5. Tapos number 1 ha. Sa sumpay ha. Safety rules. Okay? Ano pa ako sa tanong, sir? Actually, may bayad na ito. Yung presidente nyo ko sabi. Siya ang nagano sa inyo. Ngayon, okay, presidente. Mr. President. Pinayin ko lang kapatid sa tungkol sa natin after this. Nakibigyan na lang kay Lucet. Lucet. Yun yung pinakamaganda. Bigay nila kami ng seminar fee. Now, after that, yung susunod dun, puputok na kayo, pwede rin, okay? Bibili tayo ng bayan. Pero ang importante, application, bibigyan natin application pa rin. Pinapan nyo yun. Kasi ang grading pitstone, member kayo ng club dito, at the same time, pagka member na kayo dito at may certificate also at the same time, nasa Pilipinas na kayo. Dito ko lang, magsana na kami ng interview. Okay na. So, gano'n na ang benefits kasi pagka meron kayo certificate. Mandatory yun naman. Oo. Yes, na mag-member ko dito. Oo, kasi Di ba kailangan na group association kami. Kasi ang required sa Pilipinas, ito kayo pinaharapan kayo ng member club, may gang club eh. Hindi basta kung kayo kailangan mo rin. Saka meron kayo certificate, also meron kayo ID, dito, at ang PPSA also. Kasi pagka member na kayo dito, pwede na kayo mag-member din ng PPSA. Kasi pag pumunta kayo PPSA, number 1, hahanapin sila yung gun club. So, pag wala kayong gun club, hindi kayo issue ng PPSA. Ito ay nahanapin sa inyo. Ito yung ID natin sa Filipino Capital Shooting Club. Ito na sa Pilipinas. Ito yung hinahanap nila. Kailangan mo Mother Club, isa. So, pag meron kayo rito, same time, pati certificate, pwede na kayo bumili ng product. Pag nakagay tayo ng yun,